Ayun, para sa lahat ng mga nakamirage, pareho lang naman to eh. Turuan ko kayo paano magpalit ng wheel bearing sa likod. Kasi madali lang naman to, kaya nyo na tong gawin. So, ang problema kasi nito kila sir is maugong. So, ang magiging mararamdaman nyo po dyan, may kalog yan, pag nakakabit yung gulong. Pag mas malala na, kakalugin nyo, gumagalaw-galaw na. O kaya pagka minor pa may mararamdaman kayong ugong niyan pag nasa high speed. Para kayong nakasakay sa aeroplano o kaya sa tren. Ganun yung tunog niya. May tutorial po ako niyan paano mag-check niyan. So pag natanggal natin yung gulong, siyempre apat. Kahit saan naman dyan pwede mag-jack stand eh. Dito lagi ako sa running board. So pag natanggal na tong gulong na to, ito tatanggalin natin tong ano na to, itong takip na to, kasi may tornilyo yun, ay may nut yan dyan. Kuha lang po kayo ng flat screw na pwede natin isingit dito. Dapat marahan yan. Yan, parang hindi naman masira to. Dahan-dahan lang. Pag bumukas na to, ikutin mo naman. So mahalaga po rito, dapat naka-release yung handbrake. Ayan, pag natanggal nyo na itong takip na ito, busalsal na oh. Ito ay hindi sinasabi ko na dapat marahan kasi dapat hindi yan natutupi ng ganyan. Kasi natutupi eh. So may makikita kayo ng nut dyan. Size nyan is ito. Size nyan ay 30mm. So luluwagan lang natin to. Counterclockwise po yan lagi. Ayan, natanggal na. Wala naman siyang lock na ano, basta diretso nyo na lang itong tanggalin. Tapos pull out lang natin. Ayan. Ayan, natanggal na. So, pwede naman natin tong ano eh, pwedeng paluin. Pero ako syempre para mas maayos at wala tayong madadamage yan, tatanggalin natin to ng press machine. Pwede naman kayong dalhin ninyo tong brake drum na to, dalhin nyo na lang sa machine shop o kaya sa mga nagpe-press in press out para mas swabe at hindi mapersa kung ano man yung bagay niya. Kasi yung pwedeng paluin to eh, yung iba ginagawa nila pinapalo lang. So ako hindi ko ginagawa pinapalo yan. So tatanggalin lang natin to. Kuha lang tayo ng tools. Ngayon kailangan lang natin itong snap ring remover. So gagana lang naman natin. Medyo ingatan lang po nila natin to pagka kinlip natin yan kasi minsan tumatalsik yan. Ayan. Tapos dito yung bearing nya, ganito yung palabas. Kung saan po yung lock, dun yung palabas nyan. Hindi po pwede lumabas yan dito. Maliit yung butas nyan. So lalagay na, sasalang naman natin to dito. Dapat kakalsuhan natin dito. Okay, dun tayo. Tapos kuha lang tayo ng saktong pangsapin dito na matibay para dire-diretso. So sakit po yung ginagamit namin. Ang galing yung sakit, no? Pang tanggal na ng tornilyo o bolt, pangsapin pa. Operate. Sige. Sentro lang. Ayan. Napalitan na rin to. Pero ang original lo nito, meron yung parang uso dito. Yun yung laging nandun dito. Para pag lumapat yung nut o hinigpitan yung nut,
gaganito. Yung mga original. Ito replacement na to. Ang brand halos pantay na siya, halos wala na siyang baliktaran. Pero yung kung bibili kayo o magkakabit ng bearing, yung itong gitna na to, nakalutang to. So yun yung laging nakapwesto rito para maiwasan yung pagkasira agad ng bearing. Tsaka ingat-ingat po kayo rito sa mga bearing na to. Mandami lumabas sa peke niyan. Dami namin ginagawa rito na isang linggo pa lang umiingay na dahil mga peke yung mga naikakabit. So, babalik na natin to agad. Babalik na rin naman natin to. Yan, ganyan naman siya. Ito po yung sinasabi ko. Pansinin yung pinagkaiba. O sir, pakinggan nyo lang din. Ayan. Itong ano na to, nasa ibabaw lagi yan. Nandoon sa may nut nya. O sa madaling sabi, nakaganon yan. Tingnan nyo, magkaiba yan. Yung kabaliktad yan, possible na masira agad yan. May baliktaran yan. O ito kasi, ito napalitan nyo na to sir eh. Wala na to. Tingnan nyo yung pinagkaiba niya. Oo, iba. O, di ba? Walang Magkaiba. ano, Oo. kaya original. Ito yung original, binili nyo, di ba? Oo. Ngayon, itong itim na yan, sa likod niyan, parang makintab. Itong itim na yan, laging pa ganun yan. Bali, So, yan. Oo, paharap. Basta laging nasa tornilyuhan to. Papunasan muna natin, pre. Bago isalpak yan. Sa pagbalik ko niyan, pwede natin itong isa lang ganyan. Para sakto. O kaya nut na bakal. Para hindi siya gagewang-gewang pag pinress. Yan. Hop. Ayan, ito yung pinakasakto niya. Papasok na ulit yung clip niya dito. Ayan, sure lang natin na fit na siya dyan. Kakabit na natin. Kung sinisipag kayo, pwede nyo nang linisin yung preno ninyo dyan. So, yun, salpak na. Lagyan nyo ng konting ano dito, pampadulas. Pwedeng langis. Konti lang naman. Doon nasa loob, no? Opo. O kaya high temp grease. Basta wag yung sobrang dami para di kumalat dito sa brake shoe. Ayan, itutok lang yung dyan. Minsan may hirap yan pag hindi sumentro yung bearing. So, opo. Yan. Ganun lang dapat ka sa ano yan, kabilis salpak. Lalagay lang niyo yung nut. Yung itong nut po, hindi dapat sobrang higpit yan. Sakto lang higpit niyan kasi persado yung bearing natin. So, tinanong na din ni sir kung bakit daw umiingay ito. Itong mga bearing natin, may mga lubricant yan sa loob o grasa. Ngayon, pag natuyo na yun, siya yung magkukos ng ingay. So, opo. Ngayon yung nangyayari na metal to metal na yung nagtatamaan sa kanya. Kasi yung purpose ng lubricant talaga para hindi magkaroon ng dugtong. Hindi magkaroon ng contact, metal to metal contact. Kaya may lubricant tayo. So, sa madaling sabi, nangyayari, natutuyuan na ng grasa tong loob na to at hindi po nare-repack to. Pag umingay, palitan na agad. Opo. Kasi may mga bearing na nare-repack, pero ito hindi na ito nare-repack. So palit na yan. So ganun lang, tapos iikpitan lang natin yung gulong. Tapos na. Kahit power handle lang yung ano dyan, pangigpit, hindi na kailangan ng mga mahabang tubo dyan. Okay na yan. Okay na.